Alam nyo na mga kababayan ko ang kahalagahan ng charter chain sa Pilipinas. Hindi nyo pa ba isusulong ito? Nakita nyo na yung pagtataksil ng mga nasa kapangyarihan sa bansa natin at nakita nyo na kung papaano nila minamanipula ang ating gobyerno upang makatakas ang isang tao na nagkasala sa pondo ng pera ng taong bayan. This is not a joke. Hindi to biro. Kailangan ng palitan. Ilang beses ko na rin pinaalala sa mga kababayan natin kasama ng correct movement. Mga kababayan ko, kasama ni Orion Ferres Dumdum. Ilang beses na namin pinanukala dito, inihalahad namin sa inyo na kailangan ng palitan ang ating konstitusyon. Dahil hindi naman ito nagiging working at nagiging isa lang konsumisyon. Mga kababayan, hanggang kailan po tayo magtitiis, magpapagal kung tayo naman ang ninanakawan? Mga kapatid, mga kababayan ko, panoorin natin ang gusto kong komentuhan ngayong araw na ito. Pakinggan natin at gusto nyong malaman yung pinakamainit na komento ko sa sinabi ng mga halangang kaluluwa pagdating sa pagpapalit ng ating konstitusyon. Gawin natin ito hanggat may oras pa, mga kababayan. Ito yung isang balita na napanood ko na tila ba, mga kababayan, tila pinag-iinitan na itong si Senate President Tito Soto. Alam nyo kung kailan maayos yung Senado natin? Pilit talagang guguluhin ng mga tao na gusto talagang makakuha ng ganid sa posisyon. Hindi ko na iisa-isahin. Ayaw nilang palitan ng konstitusyon ng bansa natin sapagkat marami itong butas na pwedeng gawin upang makapagnakaw sila ng pera ng taong bayan. Maraming posisyon ito upang makakulimbat sila ng limpak-limpak na salapi. Kagaya ng Bulacan. There's a 12 billion pesos na pondo. Kagaya ng 42 billion pesos na pondo ni Escudero. Kagaya ng mga budget insertion. Kagaya ng mga ginawa, mga kababayan ko, ni Saldico. Kagaya ng ginawa, mga kababayan ko, ni Revilla, ni Estrada. Hanggang kailan pa ba tayo? Tutunganga. Hanggang kailan pa ba tayo hindi maninindigan? I think this is the perfect timing para pag-usapan ito, mga kababayan ko. Tara, pag-usapan natin to, mga kapatid. Kung sa inyo ang mga mata, tingnan natin ang isipan natin, pakinggan natin ng mabuti, mga kababayan ko. Narito ang isang balita kung saan Tito Soto, nanganganib ka na sa Senado. Tataga mo loob mo. Kakampi mo kaming mga Pilipino. Panoorin niyo po ito. Tila impossible dream na. Ganyan po inilarawan ni Senate President Tito Soto ang impeachment process na mas pinahirap po raw ng Korte Suprema. Aray ko. Ay, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ang hirap sibakin ng mga magnanakaw. Kakampi ng magnanakaw ang Korte Suprema. Ano? Magpi-people power na ba kami? Lalabas na kami ng tahanan? Huwag nyo kami hamunin. Galit na ang sambayan ng Pilipino. Huwag nyo kaming subukan. Kaya namin magpababa sa EDSA ng isang tao. Sinabi po yan ni Soto matapos pagtibayin ng Korte na labag sa batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para po sa detalye, may Express Report si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang ibig sabihin dyan ni SP Soto sa pahayag niya? Alam nyo, ito, tataka ako, mga kababayan ko. Kada may hakbang ang ating gobyerno upang panagutin yung dapat managot, mga kababayan ko, kagaya ng mga katiwalian, itong impeachment, mga kababayan ko, laging kumukontra ang Supreme Court. Alam mo, naging sakit ng Pilipinas to eh. Alam nyo kung ano, mga kababayan ko. Alam nyo, naging sakit ng Pilipinas. Kapag presidente ka,
kaya mong iupo, mga kababayan ko, yung Supreme Court. Opo, tama ho kayo ng inyong naririnig. Kailangan nung iupo. Kayang-kayang iupo ng presidente. Ang pagkakamali natin, that is the Constitution, according to the Constitution. That is Cory Constitution, 1986. Yan yung mali mga kababayan ko, na dapat natin itama. Mga kababayan ko, binigyan natin ng trofeo, immunity, yung mga nasa Supreme Court. Mga kapatid. Ngayon, itong si Presidente Duterte, kwento ko lang. Itong si Presidente Duterte, nung nahalal siya bilang Presidente ng Pilipinas 2016, nung panahon na nagbabaan ng mga Supreme Court justices, mga kababayan ko, sa loob ng Supreme Court, pinalitan niya ng mga kaalyado niya. Ano ang kaalyado? Anong tawag sa mga kaalyado niya? There is a fraternity inside our Supreme Court. Anong fraternity? Lex Talionis. Yan ang fraternity ni Rodrigo Duterte. Ngayon, mga kababayan ko, punta tayo sa usapin na kung ang loob ng Supreme Court ay umiiral pa ba ang justice system? Ang sagot, mga kababayan ko, hindi na po. Dahil para ho sa akin, mga kababayan ko, this is my own opinion, and I quote, mga kababayan ko, ayan na, ang umiiral na po sa loob, di umano, mga kababayan ko, sa loob ng Supreme Court, ay, mga kababayan ko, ay brotherhood. Hindi na ho, mga kababayan ko, justice system. Mga kababayan, tama ho ba ako? Correct me if I'm wrong. Hindi na ho justice system ang umiiral sa loob ng Supreme Court. Yun ho nakakalungkot dito, mga kababayan ko. Sapagkat nakikita ho ng ating mga kababayan ngayon yung nangyayari. This is a cover-up para ho sa akin. Cover-up. Dahil nakikita ho natin yung ginagawa ho nila sa bayan ho natin, mga kababayan. Kaya ako ho sinasabi sa inyo, maliwanag ko binibitbit sa inyo, mga kababayan ko, dinideliver ko yung salitang ito sapagkat ito ho yung nangyayari ngayon. Hindi na ho ito justice system. Brotherhood yung nasa loob ng ating Supreme Court. Ngayon, mga kababayan ko, mapag-usapan lang natin, mahirap pong magpaalis ng isang korap na politiko kapag pinoprotektahan ng Supreme Court ang ating gustong paalisin sa loob ng gobyerno. Nakakalungkot man hong isipin, pero this is true. Masakit man at mahindi, pero totoo lang po tayo, ha, mga kababayan ko. Kaya ako nagsasalita ako, nanganganib ho ito ngayon si Senate President Tito Sotto. Sapagkat, mga kababayan, anumang oras mula ngayon, kung napapanood nyo itong video na to, maari ho siyang pagtulong-tulungan ng mga senador, mga kababayan ko, nakapanalig ni Duterte at mga kapanalig ng mga nagtatago sa korap na sistema ng bansa. Kaya yung panukala ni Tito Sotto, mga kababayan ko, na baguhin natin ang ating constitution, pabor na pabor ho ako, sapagkat para hindi na ho pamarisan yung mga ganitong nangyayari sa atin. Ito ho, panoorin ho ninyo. Hi, Bruce. Handa nga si Senate President Tito Sotto na suportahan ang charter change sakaling may magsulong nito. Yan daw ang naging desisyon ni Sotto matapos mabasa ang ilan sa nilalaman ng desisyon ng Korte Suprema kung saan pinagtibay ang pagbasura sa articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Oh, narinig nyo? Ano, mga kababayan ko? Narinig ba ninyo yung sinasabi dito? Mga kababayan ko, mismong Supreme Court, dyan nagtatago si Sara Duterte. Dyan siya nagtatago ngayon sa Supreme Court. Yan ang pumoprotekta kay Inday Sara na inappoint ng kanyang ama during sa termino ni dating Pangulong Duterte. Ang ganda ng pinag-uusapan natin. Ito kasi pagmumulat mga kababayan ko I told you guys, sinabi ko sa inyo to, pinoprotektahan si Sara Duterte ng makinig po kayo, ng Supreme Court. Bakit? Mga kababayan ko, lahat po ng nasa Supreme Court ay appointee ng kanyang ama.
mga kababayan ko, nung panahon pa na si Digong ay presidente. At ano ang dahilan ni Digong kung bakit inappoint niya yung napakaraming Supreme Court chief mga justice, mga kababayan ko, mga judge, mga kapatid. Bakit, mga kababayan ko? Di ba, mga kapatid, bakit? Kasi para protektahan si Digong sa anumang impeachment na pwedeng gawin sa kanya o isulong sa Kongreso o sa Senado, mga kababayan. Ang Supreme Court ang huling-huling tahanan na pwedeng taguan ng mga Duterte allies. Because hanggat sa nakaupo ang Duterte ally. Ngayon, mga kababayan ko, napansin ninyo, nawala si ombudsman na inappoint ni Digong. Ano nangyari, mga kapatid? Ano nangyari? Ano nangyari nung nawala? Nakita nyo, di ba? Nahalungkat yung mga kaso. Nahalungkat yung mga binayfas na kaso, tinagtakpan sa taong bayan, hindi pinakita sa mga Pilipino. Everything. Ang dami nahalungkat na kaso. At ngayon, pinoproblema ni Boying Rimulya, tinahabol niya itong mga to. Tapos mga kababayan ko, eto pa, hindi pa makakapagretiro. Matagal pa bago magretiro itong mga Chief Justices na to. Ang hirap, mga kababayan ko. Pero may solusyon, mga kababayan. Dito, palitan natin ang ating konstitusyon. Nahaharangin ng mga Chief Justices kasi alam nila, mga kababayan ko, yung mga susunod na Chief Justices ay maaaring hindi na appointed ng ating Pangulo. Susunod na Pangulo. Pero this time, pag-usapan natin, itong pinag-usapan dito, mga kababayan ko, alam nyo kung ano, mga kapatid, itong impeachment ni Sara Duterte na pinagtibay ang pagbabasura, mga kababayan ko, ng Korte Suprema. Panoorin nyo. Lumalabas daw kasi ngayon na tila pinahirap ng husto ang impeachment process sa bansa na para bang naging impossible dream na. Oo, ganun talaga ginawa ng Supreme Court. Alam nyo, para ho sa akin, mga kababayan ko, isa na ho itong tahasang pangbababoy sa ating republika. Alam nyo ho kung bakit ko ho sinasabing pahasang pambababoy sa ating republika, mga kababayan ko. Pinahirapan ho ng Supreme Court sa mga bago nilang nilalabas na mechanism o bagong ruling, mga kababayan ko, para ipa-impeach ang isang tao. Nakakatawa naman ho, mga kababayan ko, no, na nabababoy ho ang ating batas o judiciary system sa bansa natin. Kapag nagnakaw ka ho, mga kababayan ko, protektado ka ho ng Supreme Court. Kapag kaalyado ka ho ni Duterte, mga kababayan ko, hindi ka ho mapapa-impeach. Lalo na yung anak ni Digong. Ngayon, nakakatawa, mga kababayan ko, tignan nyo hong mabuti, mga kapatid. Ginawa ho ang ating konstitusyon para hindi ho pahirapan ng taong bayan. Tama, mga kababayan ko? Pero ano ho ang ginagawa ng ating Korte Suprema ngayon, mga kababayan? Isa ho itong pagpapahirap sa mamamayang Pilipino, mga kababayan ko. Bakit? Saan ho kayo makakita ng Korte Suprema ngayon na ayaw ho ipa-impeach yung taong nagkasala? I thought the justice system is blind. May timbangan. Tinitimbang kung gaano kabigat, mga kababayan ko, ang pagkakasala ng isang tao. Subalit, mga kababayan, kitang-kita ho natin na tila ho ba mas matimbang ang isang apelidong Duterte kaysa sa mamamayang Pilipino. Kasi nga, di ba, mga kababayan ko, like I said, there is no justice system na umiiral dyan, mga kababayan ko. Allegedly, inulit ko, isang brotherhood. Mga kababayan, pahirapan magpa-impeach. Isa pa, kaya ginawa ho ang ating justice system, ang ating constitution upang makatulong ho sa pamamayang Pilipino kung hindi na ho fit to work o nagnanakaw, corrupt ang isang opisyal ng gobyerno, madali nating mapapatalsik sa pwesto, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, kaya ho hindi ho mawala-wala ho sa pwesto, di ho mapa-impeach yung kahit yung second to the highest position sa bansa natin, tila ho ba, mga kababayan, hindi ho nilang mapa-impeach, gawa nga ho na protektado, mga kababayan ko. Panoorin natin to. Dahil daw sa mga bagong rekisito sa dinagdag ng SC para masabing constitutional ang isang impeachment complaint, tila na bago ang ilang probisyon ng saligang batas, partikular ang tungkol sa impeachment process. Narinig yan. Mga kababayan ko, pati impeachment process, binabago nila.
Sa makatuwid, mga kababayan ko, in my own term, winawalang yana tayo, mga kababayan ko. Pero hindi. Pero winawalang yana tayo, mga kababayan ko. Pero sa iba, mga kababayan ko, hindi. Wala kami alam dyan. Pero kung titignan mo mabuti, mga kababayan ko, isa lang po itong kabastusan sa mamamayang Pilipino. Sapagkat, mga kababayan ko, nakita ho natin kung paano ho magtago ang isang vice-presidente at ayaw niya hong sagutin ang mga ginagawa natin. Ayaw niya hong sagutin yung mga pagkakasala niya. Mga kababayan ko, na kahit huling-huli na ho ng mamamayang Pilipino, yung kanyang ginawa hong Mary Grace Piatos, mga kababayan ko, 19,000 go student, mga kababayan ko, problema sa laptop, mga kababayan ko ng mga teachers natin, at yung confidential fund, mga kababayan. Kahit na ganun na nangyari, tingnan nyo naman yung vice-presidente natin, mga kababayan ko, safe pa rin because nga nagtatago sa kanlungan ngayon ng Supreme Court. Alam nyo ba na yan na ho ang huling tahanan na pwedeng pagtaguan ni Sara Duterte, ang Supreme Court, mga kababayan ko. Andun na nga tayo sa exciting part, mga kababayan. Tuloy. Bagay na pinalaga ni Soto. Giit niya, walang karapatan ng Korte Suprema na baguhin ang batas kahit pa sa pamamagitan ng kanilang desisyon. Ang Kongreso lang ang may kapangyarihang mag-amyenda sa konstitusyon. At kung ganito lang daw ang ginagawa ng Korte Suprema, mainam na baguhin na lang daw ang konstitusyon. Mungkahi rin niya magpulong ang Kamara at Senado kaugnay sa nasabing SC decision. Yan, tama yan. Tama yung gagawin ni Tito Soto. Alam niyo, sa totoo lang, kaya nga alam niyo, kaya nga ako nang hihinayang Hindi ho natuloy yung People's Initiative, mga kababayan ko. Hindi ho natuloy yung PI. Kasi kung natuloy yung PI, malamang sa malamang, kung ang bansa natin ngayon ay natuloy ang PI, matik ang daming investors. Pero let's set aside the investors. We are talking about the ruling of the Supreme Court, mga kababayan. Kung dito, nilalaktawan ng Korte Suprema at pinapakitaan nila tayo ng pangil nila, ano ang saysay ng Kongreso at Senado, mga kababayan? Ano ang saysay ng bawat isang institusyon na to? Magiging walang kwenta na parang sinasabi na sa bandang huli, Korte Suprema pa rin ang masusunod, mga kababayan. Baka sakop din to ng ICC, sana nga, no? Para naman sa ganun, mapakita naman natin, mga kababayan ko. Kasi sa totoo lang, I'm very tired being a Filipino na nakikita natin na ganito ang ginagawa sa bayan natin. Nahiya naman kayo. No, mahiya naman kayo, Korte Suprema. Konting respeto naman sa bawat individual na Pilipino na nananakawan ng pera. Napakayaman ng bansa natin. Pero tila ba nagiging kanlungan kayo ng mga magnanakaw sa gobyerno? Tama rin ho na magpulong ang Kongreso at Senado kung panahon na upang isulong o kaya pang isulong ang pagbabago ng konstitusyon. Buksan na natin. Huwag na natin to patagalin. Bigyan natin ng kaluwagan ng mga mamamayang Pilipino at bigyan natin ng kapahingahan ng bawat isa, ng kapanatagan. Umayos naman ang bansa natin. Baguhin natin ang economic provision. Baguhin natin ang ginagawang ruling ng mga ng Korte Suprema na kaya nilang pakilaman ang trabaho ng Kongreso at Senado. Mga kababayan. Pakinggan natin doon sa pahayag ni Senate President Tito Soto. Impeachment now is an impossible dream. Ibang klase ito. Talagang ayaw, in other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Correct. Kasi mga kababayan ko, tingnan nyo ginagawa nila. Yung ginagawa nila. Parang dinidiktahan na tayo ng Korte Suprema na hindi nyo pwede pa-impeach si Sara Duterte, kami masusunod. Diba? Anong trabaho ng legislative? Anong trabaho ng legislative? Anong trabaho ng Senado at Kongreso ngayon? Mga kababayan ko, kung ang Supreme Court laging epal, mga kababayan ko. Hindi, ako sinasabi ko lang opinion ko because this is what they call this, serious matter kung tawagin. Kasi ayaw na nila ng impeachment. Alam mo, ang impeachment, kaya yan naging batas upang ang isang tiwali, upang ang isang not totally o ang isang politiko o isang nakaupo sa gobyerno
ay na pinagbibintangan ng mga pagnanakaw sa poro at pera at pondo ng taong bayan, maimbestigahan, mga kababayan ko, kung siya ba ay nagkamali o hindi. Tila ho ba, mga kababayan ko, ayaw na ho, no? Ayaw na ho ng Supreme Court. Tama ho yung sinabi ni Tito Sen dito. Ayaw na ho ng Supreme Court sapagkat tila ho ba ay natatakot na sila na mapag-usapan man ito o maging head topic ito. Yun ho pinakamasakit at masakit na punto dito, mga kababayan. Kaya ho nagiging ganyan ang nagiging sistema nila. Panoorin natin. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we can do is meet with them. I mean, Congress, Tama. What we can do is to talunin sila. House of Representatives. Okay. Pag-uusapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man. Di ba? Grabe. Nakakasuklam, nakakadiri, nakakagigil, nakakagalit. Kasi biruin nyo, mga kababayan ko, no? Unanimous decision ng po ang pinag-usahan ng Supreme Court, ang boto nila is hindi ma-impeach si Sara Duterte. I told you. Appointed ni Duterte yan. So bago natin maayos ang bansa natin, mag-aantay tayo ng dekada. No? Mag-aantay tayo ng dekada, mag-aantay tayo ng mahabang panahon upang mapa-impeach si Sara. Hindi na mangyayari yun. Kung sakaling maupo yun sa 2028, maghahari na naman ng mga kaalyado niyan at puposisyon na naman sila. Sino na naman ang kawawa? Tayo mga Pilipino. Sino ngayon ang pagnanakawan? Tayo na naman mga Pilipino. Wala na magiging matino sa bayan natin, puro pagnanakaw na lamang ang gagawin. O kailan kayo kikilos? Kailan kayo gagalaw? Kailan kayo magsasalita? Kailan kayo tatayo? No? Tatayo ba kayo kapag wala na? Kikilos ba kayo kapag andyan na? Gagalaw ba kayo kapag okay na? Kailan tayo gagalaw? Kailan tayo kikilos? Mga kababayan ko. Oh. Ngayon, yan ang tanong ko sa inyo. Kailan magbabakasakali pa ba kayo? Tatayo ba kayo? Sasama ba kayo? Baka ayaw nyo rin kasi ayaw nyo rin. Nakita nyo na kung paano tayo pagtaksilan. Oh. Nakita nyo na paano tayo binababoy. Malumanay pa ako. Mga kababayan ko, may respeto pa ako sa Supreme Court. Tuloy. Lang eh. So, nakakapagtaka eh. Ruth, ilan sa bahagi ng AC decision na hindi nagustuhan ni Senate President Soto ay ang pagigiit ng AC na dapat sa mismong draft articles of impeachment pa lamang dapat kalakip na ang mga ebidensya. Bakit? At ang ebidensyang ito dapat sapat na para patunayan na may basihan ng reklamong pinakaharap ng akusado. Okay. Kasi pinahirapan nga naman nila eh. I remember that. Kaya na-archive yung articles of impeachment ni Sara Duterte kasi maraming paksaan nagsampa. Nauna kami nila Laila de Lima ng Magdalo. Kasama ako nung nagko-cover ako noon eh. So I was there nung nagfa-file ng unang impeachment complaint with the Vice President. Second is Makabayan Block. And then nag-file din yung ilang individual. So ang nangyari, sa sobrang ginawa ng Supreme Court, binago yung ruling bigla. Isa lang ang ipa-file. Biglang ganun pak. Sabog. Pumalo ng ganyan. Nagkagulo-gulo. Mga kababayan ko, doon nagkandaleche-leche. Kasi biglang gumawa ng ruling. So ang gagawin na naman ng Supreme Court, mga kababayan ko, is kung may magpa-file ng impeachment kay Sara Duterte, ipa-file nila yan, aangat yan dyan. February. Pag angat ng February, mga kabayan ko, eto na. Papalo na yan. May nag-file lang isa. Katama yung ginawa kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Yung nauna nag-file, yun kagad ang pag-uusapan sa plenary. Kung lulusot o hindi. Mga kabayan sa Kongreso.
Ngayon, pag may nag-file kay Sara Duterte na may matibay na may probable cause, mga kababayan ko, iangat kagad nyo rin, mga kababayan ko, para patas ang labanan. Mga kapatid, di ba? O, tapos ang gagawin ng Supreme Court, babaguhin na naman nila yan, mga kababayan ko. O hindi na ganyan yung ruling natin, ganito na ang gagawin natin, mga kababayan ko. Ganun ang ginagawa ng Supreme Court, mga kababayan ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, it's better to change the Constitution to beat the Supreme Court, mga kababayan. Tuloy. Hindi lang yan. Kailangan din ang mga ebidensyang yan na ipamahagi sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso, lalong-lalo na bago sila magbotohan sa impeachment complaint. Okay. Paglilinaw naman ni Soto, walang sinalaman ng opinion niya sa kung sino ang pinapa-impeach. Correct, mga kababayan ko, because Senate President si Tito Sen. Tuloy. Yet pa ng Senate President, dapat nga raw maging madali ang impeachment process para matanggal ang ng gobyerno na hindi natiwali o di gumagamba ng maayos sa kanyang trabaho. Exactly! Di ba? Yan ang purpose ng impeachment. Yan ang purpose ng impeachment. Yan ang purpose ng batas na yan. Hindi yan for hindi yan for extension of a ghetto whatsoever. Yan ang purpose nun. Para mabilis maipatanggal yung tao na nagkasala sa pondo ng pera ng taong bayan. Mga kababayan ko. 'Di ba? Tuloy. Tingin tuloy ni Soto mukhang may agenda o ibang agenda ang naging desisyong yan ng SE. Narito muli ang kanyang pahayag. Na ako rin, yun ang iniisip ko eh. Straight to the point, the agenda is, like I said, there is no justice, there is a brotherhood inside the SC. My thinking would be they have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Correct. Dali mo, Tito Sen. Iba talaga ang focus nila, iba talaga ang target nila. To protect Sara Duterte. Straight to the point. Hindi lang mabanggit ni Tito Sen yan, mga kababayan ko. Ako na magsasabi. Supreme Court, sinuprotektahan si Sara Duterte. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Or hindi nila pinansin yun. Or hindi nila gawa. Truth, dahil daw sa naging desisyon, tila mas naging bukas din daw ang proseso ngayon sa pang-aabuso para wala na lang mga impeach na opisyal ng gobyerno kahit karapat-dapat na ito tanggalin sa pwesto. Di ba? Ayan yung pinakamasakit dun, mga kababayan. Yan yung pinakamasakit na masasabi natin na nangyari. Imagine niyo yan, mga kababayan ko, napakasakit at masalimuot yung pangyayari na yan sa bansa natin. Ang hirap magpa-impeach. Gawa nga ng ganito ginagawa nila sa bayan. Grabe. So ano? Kailangan na ba natin palitan ng Constitution? Ayudahan natin yung sinasabi ni Tito Sen dito. Mga kababayan ko, let's change the Constitution. This is not a extension of power. Hindi ito yung palalabasin nila, bubulagin tayo na extension ng kapangyarihan. Tatanggalin natin yung mga constitution na bulok na hindi napinded, hindi na pakikinabangan ng bayan. Palitan natin ng bago, mga kababayan ko, na susundin ng mamamayang Pilipino. Ipakita naman natin yung pagiging Pilipino natin. Huwag tayo magpadarag, mga kababayan ko, sa mga taong tila ba, mga kababayan ko, pinoprotektahan yung mga kanilang mga dapat protektahan. Alam mo, hindi uusad ang bansa natin kung hindi natin papalitan ng Constitution. Ilang beses ko nang sinabi dito yan. Minsan nyo na ako nakita na lumalaban para sa PI, sa People's Initiative. Patunayan naman natin, mga kababayan ko, magkaisa naman tayo para sa bayan natin. Mga kapatid, di ba? Sa People's Initiative, binasura nila. Bakit, mga kababayan ko? Kasi alam ng Supreme Court na mababago yung ruling sa pag-a-appoint sa mga susunod sa kanila. Bakit nila, mga kababayan ko, pinalitan din ang ating hudikatura? Ayaw nilang palitan ng ating Senado ng hudikatura noon. Kasi takot sila na yung mga pinoprotektahan nila ay mawala sa kanila, mga kababayan ko. Ang problema ng Senado is self-interest versus public service, mga kababayan. Nung gusto na ng Kongreso na magpalit ng konstitusyon, itinulak sa Senado, inayawan. Kasi bakit, mga kababayan ko?
Dahil yung mga Duterte allies, mga kapatid, mahihirapan. At higit pa doon, mga kababayan ko, napagtanto-tanto nyo na rin, nakita nyo na rin na ang mga senador ay kumukubra ng pera ng taong bayan. Hindi natin mapapatanggal ang mga yan hanggat hindi nababago ang konstitusyon. Kita ninyo? Ang dami ng ebidensya na nagtutulak sa isang senador sa Bulacan. Pero hindi matanggal. Tumanggap ng 30 million nung campaign donor, si Chis Escudero, yung isang kontratista. Hindi natin mapatanggal. Si Sara Duterte, nakita nyo, nagnakaw, pinagbintangan nagnakaw sa pera at pondo ng taong bayan, sa confidential fund na hindi mapaliwanag, sa Kokoy Villamin at Mary Grace Piatos at kwentong chichirya at grocery. Nakita nyo na kung paano kumuha ng pera sa pondo ng taong bayan, 612.5 million pesos. Hindi mapatanggal-tanggal. Bakit, mga kababayan ko? Kasi bakit? Bulok yung ating hudikatura o yung ating konstitusyon. Yan ang pinoprotektahan ng mga gahaman sa taong bayan. Because the 1987 Constitution is hindi na po fit sa panahon ng 2026, mga kababayan. Hindi po ito extension of power. Uulitin ko. Hindi ho ito extension of power. Ito'y paglilinis sa ating hudikatura upang umayon at umunlad ang ating bayan. Mga kababayan ko. Ay, grabe. Mga Pilipino, mga kababayan ko, my dear Filipino people, makinig kayo sa akin. Kung hindi pa tayo gagalaw, hindi pa tayo kikilos, walang mangyayari sa bayan natin. Ang kailangan natin, magkaisa tayo, makipagkaisa kayo. Dahil kung hindi tayo magkakaisa, walang mangyayari para sa mga Pilipino, mga kababayan. Sayang ang oras at panahon. Sayang ang tinatapon nating taon-taon. Kung ang pera naman ng taong bayan ay naibubulsa lang ng ganong kadali ng mga politikong binoboto natin at ginagawang poon. Mga kapatid, mga Pilipino, my dear Filipino citizen, it's hard to earn money here in the Philippines. But kung pagtutulong-tulungan natin, makakaya natin, mapagkakaisa natin, and we can do it together. Mga kababayan ko. Maraming salamat po. Oy, nga pala, huwag ka mawawala. Huwag mong kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe ha. May susunod na live stream pa tayo, mga kababayan ko. Abangan mo na kaagad yan. Mga kapatid, umaga pa lang to. Pumupuro na kaagad tayo. Mga kapatid, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.